Lumapit siya ng dahan-dahan at hinawakan ang espada. Sa sandaling iyon, isang napakalakas na enerhiya ang damaloy sa kanyang katawan. Napagtanto niyang hawak niya ang isang pambihirang sandata, ang pangsyam na antas na hilagang espada. Isa itong kayamanang bihirang matagpuan kahit sa kaharian ng mga immortal. Isang ordinaryong tao lamang ay walang kakayahang kontrolin ito, kaya't imposible para kay Arsobispo Chishing na selyuhan ito. Ngunit bago pa niya masuri ng husto ang espada, isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw. Ano ang ginagawa mo rito? Napalingon siya at nakita niyang papalapit ang mga gwardya. Sa gulat ng mga ito, napansin nilang may isang tao sa ibabaw ng dragon. May nang ahas bang pumatay sa dragon? Galit na tanong ng isa. Agad na nagdepensa ang binata. Nagkakamali kayo, isa akong estudyante ng Akademya ng Mahika. Ipinakita niya ang kanyang badge bilang patunay. Aksidente lang akong naligaw rito. Wala akong masamang balak at paalis na rin ako. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga gwardya. Sa halip, may paninisi sa kanilang mga mata. Sa isang iglap, bumunot sila ng kanilang mga sandata, handang arestuhin siya. Ang batang lalaki ay isang hamak na magnanakaw lamang, ngunit mahigpit ang utos sa kanila, bantayan ang teritoryo at agad na harapin ang sinumang manggahas pumasok ng walang pahintulot. Napagtanto ng batang lalaki na si Shisan ang nasa likod ng lahat ng ito. Sinimulang atakihin ng mga kabalyero ang bata. Mula sa malayo, pinapanood ng prinsipe at ng arsobispo ang lahat ng nangyayari. Hindi maintindihan ni Loser kung bakit kailangang magpadala lamang ng mga espesyalista ng ikalimang ranggo para harapin ang isang basurang tulad nito, pati na rin ang mga salamangkero ng ika-6 na ranggo. Bilang tugon, sinabi ng isang lalaki na wala siyang naiintindihan dahil lahat ng kanilang naunang pagtatangka ay nabigo dahil sa pagmamaliit sa kalaban. Dagdag pa niya, kung pinatay nila ito ng walang malinaw na dahilan, magagalit sa kanila ang pamilya ng Dragon Blood. Gayunpaman, kung inatake siya dahil sa pagsalakay sa selyadong teritoryo at pagtatangkang nakawin ang kayamanan ng mga duwende, magiging iba ang usapan, at may lilipat ang sisi sa mga duwende. Sinabi ng lalaki sa prinsipe na wala na silang kailangang gawin doon at dapat na silang bumalik sa lungsod upang hintayin ang magandang balita. Sa sandaling iyon, pilit na iniiwasan ng batang lalaki ang mga pag-atake mula sa lahat ng direksyon, at sa ngayon, nagagawa niya pa itong mapaglabanan. Gayunpaman, paubos na ang kanyang lakas, at umaasa siyang matatapos na ito kaagad. Sa patuloy na pagsalakay ng kabalyero at salamangkero, bumilis ang daloy ng laban. Sandali pa lamang ay makikitang paparating ang maraming palaso, lahat ay nakatutok kay Clay. Ngunit sa liksi ng kanyang katawan, mabilis niyang naiwasan ang bawat isa, animoy sayaw ang bawat galaw. Sa isang iglap, gumanti siya ng atake, mula sa kanyang mga kamay ay lumabas ang mahahabang baging na may matitinik na tinik, bumalot ito sa mga kabalyero at pinigilan silang makagalaw. Napasigaw sila sa gulat at sakit habang pilit na nagpupumiglas. Samantala, hindi natinag ang salamangkero. Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang pinagmamasdan si Clay, tila isang mandaragit na nag-aabang ng tamang sandali upang lumusog. Tama nga ang sinabi ng arsobispo, aniya, malamig ang tinig at puno ng panunuya. Isa ka lang musmos na umaasa sa mahikang hindi mo lubusang nauunawaan. Mabigat niyang ibinaba ang kanyang tungkod sa lupa, at sa isang iglap, isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa buong paligid. Ang hangin ay bumigat, nagdulot ng matinding pressure na parang bumibiyak sa lupa. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang kamay at nag-utos sa kanyang mga kasama, pigilan siya. Huwag hayaang makatakas, wasakin ang batang ito. Hindi na siya naghintay pa. Isang bugzo ng nag-aapoy na enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan, na agad niyang pinakawalan patungo kay Clay sa isang nakakabinging pagsabog. Ang hangin ay umalimpuyo, at sa sandaling tamaan si Clay ng matinding atake, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa paligid, mga bato at alabok ang nagliparan, waring winasak mismo ang mismong espasyo ng kanilang laban. Ngunit sa gitna ng nagbabadyang pagkawasak, isang anino ang lumitaw mula sa ulap ng alikabok. Si Clay, buhay at hindi pa rin bumabagsak. Sa huling saglit, mabilis niyang inilabas ang kanyang panangga, isang sinaunang kalasag na kumikislap sa mahiwagang enerhiya. Gayunpaman, kahit na napigilan niya ang malupit na atake, kita sa kanyang mga mata ang bigat ng laban.
Ang kanyang mga braso ay nanginginig, ang kanyang mga binti ay bahagyang nanghina, malinaw na hindi ito basta-bastang enerhiya. Naisip ng batang lalaki na sa pagkakataong ito, talagang pinaghandaan ni Shizen ang lahat, dahil kumuha ito ng mga kabalyero at salamangkero na sabay-sabay na umatake upang hindi siya bigyan ng pagkakataong makapagpahinga. Biglang lumitaw ang isang Rango Siyam na mahiwagang halimaw, si Pipi, at kasama niya si Sinya. Labis na nagulat ang batang lalaki at tinanong ang dalaga kung paano siya nakarating doon. Bilang tugon, sinabi nito na kung hindi siya pumunta, hindi magiging maayos ang kalagayan ng bata. Pagkatapos, sinabi ni Clay na hindi siya sinusunod ng dalaga at paparusahan ito dahil sa pagsuway. Habang sila ay nagtatalo, hindi napansin ng batang lalaki ang paparating na palaso patungo sa kanya, ngunit nakita ito ng dalaga at iniligtas ang kanyang kapatid. Tinanggap ang tama sa kanyang balikat at napasigaw si Clay sa sandaling iyon, at nagawang hulihin ng mga salamangkero si Pipi. Hindi alam ni Clay kung ano ang kanyang gagawin. Umiiyak siyang nakaluhod sa lupa, nanginginig sa sakit at galit. Hindi niya maintindihan kung bakit pilit na inaagaw ng mundo ang mga mahal niya sa buhay. Ang kanyang kapatid, ang tanging pamilya na mayroon siya, ngayon ay nasa bingit ng kamatayan. Isang nakakatulig na sigaw ang Bum-A-Lot sa paligid habang ang kanyang galit ay sumabog. Isang malakas na thunder palm ang kanyang pinakawalan, dumagundong ang hangin at tumama ito sa kabalyerong umatake sa kanyang kapatid. Napalipad ang lalaki at bumagsak ng walang buhay. Isusumpa ko, ipaghihiganti ko ang lahat. Bulong niya, nanginginig ang kanyang mga kamao. Sa gitna ng labanan, isang mahiwagang liwanag ang kumislap sa gilid ng kanyang paningin, ang espada mula sa dragon. Parang may humihila sa kanya papalapit dito. Agad niyang dinampot ito, at sa sandaling hinawakan niya ang puluhan, isang nakakasilaw na kidlat ang Bum-A-Lot sa kanyang katawan. Ang kanyang dugo ay kumulo sa kapangyarihang pumasok sa kanyang ugat. Isang bagong sigla ang Bum-A-Lot sa kanya, at walang pag-aalinlangang sumugod siya sa mga gwardya. Sa isang iglap, mabilis niyang napaslang ang mga hamarang sa kanya. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng bilis at bangis, ang kanyang bagong sandata ay tumatagos sa baluti ng kanyang mga kalaban na parang papel. Isang gwardya ang napaatras sa takot, bago tuluyang tumakbo palayo. Nang makita ng mga salamangkero ang kanyang kapangyarihan, agad silang umatras. Alam nilang napasa kamay ng maling tao ang espada. Hindi ito magugustuhan ni Arsobispo Shizen, bulong ng isa sa kanila. Kailangan nating tapusin ang batang yan bago pa mahuli ang lahat. Ngunit hindi na umatras si Clay. Sa malamig na boses, sinabi niya, walang makakatakas. Kayong lahat ay mga mamamatay tao. Sa kabila ng kanyang tapang, bigla niyang naramdaman ang panghihina. Ang espada ay biglang dumulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa lupa. Humihingal siya, ang kanyang katawan ay halos mawalan ng lakas. Lahat ito ay dahil sa selyong pumipigil sa kanyang espiritual na enerhiya. Ngunit hindi siya maaaring bumagsak ngayon. Hindi ngayon. Naalala ng batang lalaki ang kanyang nakababatang kapatid na babae at agad na tumakbo papunta sa kanya. Ang kaluluwa ng dalaga ay nagsimulang maglaho, kung hindi ito mapipigilan, hindi niya siya maliligtas. Sa sandaling iyon, isang oso ang lumapit sa mga bata at sinabihan silang sumakay sa kanyang likuran upang mabilis silang makaalis sa lugar na iyon. Gayunpaman, natakot ang bata na baka hindi makaligtas si Zinnia sa biyahe dahil sa kanyang kalagayan. Inutusan ni Clay si Pipi na bumalik agad at ipaalam sa kanyang mga magulang ang lahat ng nangyari. Dagdag pa niya, may ilan sa mga sumalakay ang nakatakas. Kung bumalik ang mga ito na may kasama pang iba, tiyak na tapos na siya. Natakot si Pipi para sa kanyang mahal sa buhay ngunit nangakong babalik siya sa lalong madaling panahon. Pinalibutan ng mga salamangkero ang bata at tinanong kung talagang nagamit na niya ang lahat ng kanyang mga scroll at pinayagan pang makatakas ang halimaw. Sigurado silang hindi na kayang talunin ni Clay ang mga ito sa kanyang kasalukuyang estado. Ngunit sinabi ni Clay na ang oso lamang ang makakatulong sa kanya dahil may nakatago pa siyang alas. Hinawakan niya ang asul na talulot at tinawag ang dragon na may kasunduan sa kanya, hinihiling dito na marinig ang kanyang tawag at agad na dumating. Narinig ni Tina ang panawagan ng bata at agad na lumipad patungo sa kanya. Gayunpaman, pinagtawanan siya ng mga tulisan, hindi naniniwalang may dragon talagang darating upang iligtas siya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Tina,
Idineklara na ang mga dragon ay marangal na nilalang at walang sinuman ang maaaring magpataw ng kontrol sa kanila. Inutusan niyang sumuko ang mga kalaban. Humarap ang bata sa dragon at sinabi na ang mga taong iyon ang siyang samugat sa kanya at sa kanyang kapatid. Nakiusap siya kay Tina na tulungan siyang labanan sila. Nagalit si Tina at umatungal ng napakalakas, kaya't natakot ang mga salamangkero at sinubukang tumakas. Isang mabilis na galaw ng kanyang makapangyarihang katawan ang hamarang sa kanilang daan. Walang awa silang nilamon ni Tina, at sa isang iglap, natapos ang kanilang kasamaan. Tahimik na bumalik ang kapayapaan. At tinanong ni Tina si Clay kung patay na ba ang kanyang kapatid. Sinagot ito ng bata, sinabing na ipinid niya ang kaluluwa ng dalaga sa kanyang katawan kaya hindi pa ito tuluyang namamatay, ngunit hindi niya ito kayang iligtas ng mag-isa. Tinanong niya si Tina kung may kilala itong makapagbabalik buhay sa kanyang kapatid. Sinabi ng dragon na ang tanging makakatulong ay ang Dragon Grass of Immortality. Biglang lumakas ang loob ni Clay, sabik na hanapin ito sa lalong madaling panahon. Ipinaliwanag ni Tina na maraming taon na ang nakalipas, may isang taong halos mamatay ngunit gumamit ng damong iyon. Hindi lang bumalik ang lahat ng kanyang lakas, kundi siya rin ang naging kauna-unahang tao sa kasaysayan na nakagamit ng 13th level magic. Nagulat ang bata sa narinig, dahil alam niyang ang 12th level ang pinakamataas na antas ng salamangka para sa isang tao. Kinumpirma ito ni Tina at ipinaliwanag na dahil sa biglaang kawalan ng balanse sa kapangyarihan sa mundo, nagpa siya ang Dragon Clan na hindi na ipagkaloob ang halamang iyon kaninuman. Ngunit matatag si Clay, handang gawin ang kahit ano para sa kanyang kapatid, anuman ang maging kapalit. Sinabi naman ni Tina na may isang paraan lamang upang makuha ang Immortality Herb. Kailangang tumulong ang sinumang may nais nito sa paghahanap ng matagal nang nawawalang Dragon Emperor. Labis na nagulat ang bata sa narinig, may emperador pala ang mga dragon. Isiniwalat ni Tina na ang mga dragon ay may isang emperador, ngunit ayon kay Tina, wala pang nakakita sa kanya sa loob ng ilang libong taon. Sinubukan ng husto ng kanilang angkan na makahanap ng kahit anong bakas, ngunit lahat ng pagsisikap ay nauwi sa wala. Ang katawan ng emperador ng dragon ay 12-dosenang beses na mas malaki kaysa sa isang ordinaryong dragon. Hindi maintindihan ng dalaga kung saan maaaring maitago ang ganoong kalaking nilalang. Pagkatapos, itinuro ng batang lalaki ang kalansay ng isang dragon na kanyang kinatatayuan. Dahil ang dragon na ito ay 10 beses lang na mas malaki, noon lang napansin ni Tina na talagang nasa tabi siya ng kalansay ng emperador ng dragon. Hindi niya maunawaan kung paano ito napunta sa lugar na iyon. Sa sagot ng batang lalaki, sinabi niyang hindi nakapagtataka na hindi matagpuan ang kanilang angkanang katawan sa loob ng mahabang panahon dahil itinago ito ng mabuti ng mga duwende. Sumam pa ang bata sa dragon kasama ang kanyang kapatid na babae at sinabi na ngayon, dapat ibigay ng angkan ng dragon sa kanya ang halamang nagbibigay ng immortalidad. Tinanong ng batang lalaki si Tina kung dadalhin ba sila sa kanyang angkan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakarinig si Tina ng isang tunog at hindi niya maunawaan kung saan ito nagmumula. Pagkatapos, naamoy niya ang matapang na halimuyak ng dugo at hindi niya maintindihan kung sino ang naglalaban. Nang mapagtanto ng batang lalaki, nalaman niyang sa isang panig ay ang mga reinforcemento mula sa arsobispo, at sa kabilang panig ay ang kanyang lolo. Ang hukbo ng kanyang lolo ay sumugod upang salubungin ang hukbo ng pamilya Shixen. Iniutos ng lolo na patayin ang lahat at walang itirang buhay. Sinabi niya na ang pamilya Shixen ay naglakas loob na banta ang buhay ng isang miyembro ng pamilyang may dugo ng dragon, kaya panahon na para ipakita sa kanila kung sino ang kanilang kinalaban. Humarap ang ama ng bata sa kanyang lolo at sinabing ang mga kabalyero ay sumusunod lamang sa utos ng pamilya Shixen, ngunit kasabay nito, sila ay bahagi ng isang lihim na organisasyon ng imperyo. Tinanong ng bata ang kanyang ama kung kailangan ba nilang gumamit ng ganoong matinding pamamaraan. Sa sagot ng lolo, sinabi niyang wala siyang pakialam kung sino o ano sila, dahil sinumang maglakas loob na saktan ang kanyang apo ay pupuksin. Pagkatapos noon, nagpakawala ng isang napakalakas na atake ang oso, animoy isang galit na bagyong handang pumatay. Nang tuluyang mabasag ang protektibong harang, agad na tumakbo ang bata patungo sa kanyang ama, puno ng determinasyong tumulong. Samantala, bumaling si Arsobispo Shixen sa lolo ng bata,
galit na galit at halos sumabog sa galit habang isinisigaw ang kanyang mga hinaing. Wala kang karapatang patayin ang lahat ng kabalyero ng imperial na organisasyon. Wala ka ring karapatang sirain ang aking protektibong hadlang. Sigaw niya, nanginginig ang kanyang boses sa galit at takot. Sa ginawa mo, parang ikaw na mismo ang nagdeklara ng digmaan laban sa kanyang kamahalan. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sinabi, isang mabagsik na atake ang sumalpok sa kanyang mukha. Napaatras si Arsobispo Shixon, tumilapon siya pabalik, sumalpok sa isang matandang puno, at napasuka ng dugo. Mahapdi ang bawat galos sa kanyang katawan, ngunit higit na mas matindi ang kirot sa kanyang dangal. Mula sa kanyang kabayo, dahan-dahang bumaba ang matandang lalaki, ang lolo ng bata. Ang kanyang presensya ay parang isang aninong bumabalot sa buong kapaligiran, puno ng awtoridad at bagsik. Lumapit siya sa naghihingalong arsobispo, at sa malamig na tinig ay winika. Itapon mo ang kayabangan mo, arsobispo. Ang katapatan ng pamilya ko sa hari ay hindi matitinag ng iyong mga banta. Kasabay ng dumadagandong na tinig, isang matinding sipa ang damapo sa dibdib ni Arsobispo Shixon, animoy isang hampas ng bagyong nagpapabagsak sa kanya sa marmol na sahig. Napasinghap siya. Hinahabol ang kanyang hininga, pilit na binawi ng arsobispo ang kanyang dignidad. Sana'y manatili kang matapang kapag humarap ka na mismo sa kanyang kamahalan, tugon niya, pilit na itinatago ang pangamba sa kanyang tinig. Ngunit walang bakas ng takot sa mukha ng matanda. Sa halip, tiningnan niya ito ng may matinding determinasyon. Mas mabuting ayusin natin ito nang hindi gumagamit ng dahas, aniya, ngunit ang kanyang kasunod na babala ay nagdulot ng malamig na kilabot sa paligid. Ngunit tandaan mo ito, Arsobispo, kung kahit isang hibla ng buhok ni Clay ang mawawala, isusumpa kong susunugan ko ng buhay ang buong pamilya Shixon. Samantala, sa mataas na kalangitan, lumilipad ang isang dragon, animoy isang anino ng kamatayan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang batang lalaki at ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay lumilipad sakay ng isang dragon. Sinabi ni Tina na malapit na sila sa kanilang destinasyon ngunit binalaan niya ang bata na dapat niyang piliin ng maingat ang kanyang mga salita kapag nakikipag-usap sa matanda. Ayon kay Tina, kahit isang pangkaraniwang tao ay hindi kayang tiisin ang kapangyarihan ng kanyang mga salamangkero. Nagpasalamat ang bata sa halimaw at sinabing susundin niya ang kanyang payo, sapagkat handa siyang gawin ang lahat para mailigtas ang kanyang kapatid. Makalipas ang ilang sandali, lumapag ang dragon sa isang isla. Isang bantay ng dragon ang lumapit kay Christina at binati siya sa pangalan, sabay sabing matagal na silang hindi nagkikita. Napansin niya rin ang dalawang maliit na kulisap sa katawan ng dragon at tinanong si Christina kung nais niyang hulihin niya ang mga ito para sa kanya. Ngunit agad na sinagot ni Christina na ang mga iyon ay kanyang mga kaibigan at walang sinumang maaaring manakit sa kanila. Tumingin ang dragon at sinabing kung kaya niyang talunin ito, papayagan silang dumaan. Subalit, bago pa man makapagsalita si Christina, isa pang dragon ang biglang sumingit at inutusan ang vizier na tumigil at agad na hayaan silang makapasok. Lumingon si Vesey at sinabing napakaswerte ni Christina na nakialam si Scaven. Sinabihan siya nito na sumunod upang siya mismo ang maghatid sa kanila. Habang naglalakad, ramdam ng batang lalaki ang matinding kapangyarihan ng mga dragon. Parang nanginginig ang kanyang kaluluwa sa harap ng kanilang lakas, isang kapangyarihang kayang paghiwa-hiwalayan ang isang tao sa isang iglap. Maya-maya, lumapit si Christina sa isang dragon na napakalaki, higit na mas malaki kaysa sa kanya. Lumapit din ang batang lalaki, at sinalubong siya ng dragon na nagpakilalang si Poe, isang matanda sa angkan ng mga dragon, at kilala bilang Scaven. Tinitigan ni Scaven ang bata at sinabing nabalitaan niyang natagpuan nito ang mga labi ng emperador ng dragon. Humarap ang bata ng buong galang at sinabing totoo ito. Ipinahayag niya na nais niyang ibalik ang emperador sa kanilang angkan, ngunit may isa pa siyang hiling. Tumingin si Scaven sa kanya at sinabing magpatuloy siya. Sa matatag na tinig, sinabi ng bata na nais niyang makuha ang halamang nagbibigay ng immortalidad. Biglang nagdilim ang ekspresyon ng matanda. Nagngit-ngit siya at tinawag ang bata na isang walang takot o kaya'y isang hanggal. Umugang ang paligid sa galit ng dragon, at sa malalim na tinig, tinawag niya ang bata na isang sakam at maliit na tao.
Natarante si Christina at binalaan ang bata na bawiin ang kanyang sinabi, kung hindi, maaaring mapahamak sila. Ngunit hindi natinag ang bata. Matapang niyang sinabi na hindi niya babawiin ang kanyang mga salita, sapagkat kailangan niya ang halamang iyon upang mailigtas ang kanyang kapatid. Alam niyang napakalakas ng dragon, ngunit hindi siya maaaring umatras ngayon. Biglang tumigil si Scavan. Muli niyang tinitigan ang bata, saka tinanong, handa ka bang isakripisyo ang iyong buhay para rito? Sinundan niya ito ng isa pang tanong, ganoon mo ba talaga hinahangad ang kapangyarihang nakapaloob sa halamang ito? Diretsyong sumagot si Clay, hindi ako interesado sa kapangyarihan. Ang nais ko lamang ay mailigtas ang aking kapatid. Ipinaliwanag niya na hindi ito tungkol sa kasakiman o lakas, kundi tungkol sa buhay ng kanyang minamahal. Sa narinig, nagbago ang ekspresyon ni Scavan. Hinahangaan ko ang mga taong walang makasariling hangarin, wika niya. Ibibigay ko sa iyo ang halamang nagbibigay ng immortalidad, ngunit may isang kondisyon, ipakita mo muna sa akin ang emperador ng dragon. Ngunit hindi nagpatinag ang bata. Hindi ko ito ipapakita hanggat hindi ko natatanggap ang halamang immortalidad, matatag niyang sagot. Idinagdag pa niya na nakita mismo ni Christina ang mga labi ng emperador at maaari niya itong patunayan. Tumingin siya kay Scavan at nagtanong, paano ko matitiyak na mapagkakatiwalaan kita?